na po talagang mga hayop ang unti-unti nang nauubos. Sana hindi ito magtuloy-tuloy para manatili pa ang buhay ng iba pang mga hayop. At matuto ang mga tao kung paano alagaan ng mga hayop na ito. Yan, tama kayo, kids. Sige, Bible story na tayo. Sige po, Eric. Noong nakaraan ay natunghayan natin na ipinagmalaki ng Panginoon si Job sa kanyang kaaway. Pinapansin po ng Panginoon si Job sa kanyang kaaway dahil isa po siyang lalaking perpekto at matatakutin sa Panginoon. At kalinsabay po nun, ay pinahintulutan po ng Panginoon ng kanyang kaaway na galawin ng ari-arian ni Job. Oo, Kayla. Ipinahintulot nga ng Panginoon sa kanyang kaaway na galawin ang mga ari-arian niya. At ganito nga ang sumunod na nangyari. Basahin na natin ang nakasulat sa Aklat ng Job sa 1:13 hanggang 22. At nangyari isang araw, nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, na dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, "Ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila at dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala. Oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo." Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, "Ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo." Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, "Ang mga Kaldeyo ay nagtatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala, oo, at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo." Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, "Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo." Nang magkagayoy, bumangon si Job at pinunit ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, "Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mangmangmang ang Diyos. Naku, nakakalungkot naman po yung nangyari kay Job. Sinamsam po ang kanyang mga ari-ariang hayop. At namatay rin po ang kanyang mga anak na babae at lalaki. At namatay rin po ang kanyang mga lingkod. Oo. Pero kahit na nangyari sa kanya ang mga di pangkaraniwang bagay na iyon, ay hindi niya sinisi ang Diyos dahil alam ni Job na Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng kanyang mga ari-arian at Diyos din mismo ang mag-aalis sa kanya ng mga ito. At pinuri niya po ang Panginoon kahit nawalan po siya ng maraming bagay. Oo, ganun nga. Kaya tularan natin si Job. Sa halip na malungkot, ay magpasalamat pa sa Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Unang Tesalonica sa 5 at 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ano po bang sumunod na nangyari kay Job pagkatapos na mawalan po siya ng mga ari-arian? Yan naman ang tutuklasin natin bukas kung laloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Ang mga hayop ay bigay ng Diyos sa atin at dapat pahalagahan.
lalo na ang mga hayop na unti-unting nauubos dahil sa ating kapabayaan. Ang mga hayop ay nilikha ng Diyos para ating alagaan at ang iba naman ay para ating pinakapagkain. Pero alam nyo ba na maaari din tayong matuto sa kanila? Basahin nga natin ang nakasulat sa Aklat ng Job sa 12 at 7. Ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan kanila at ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasaysayin sa iyo. Meron ba kayong alagang hayop? Marunong ba kayong mag-alaga ng mga ito? Bukas, kung loloobin ng Diyos, tungkol naman sa domesticated animals o pets ang ating pag-aaralan. Lunti ang kapaligiran, okay gandang pagmasdan. Sariwang hangin na malalanghap, sa buhay natin walang kasing sarap. Mga burol at kabundukan, maraming puno at halaman, sa pagsabay sa kaunlaran, sana ay pangalagaan. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. Sa dagat ay maraming yaman, sa mga tao'y kabuhayan. Bawat isa kung mag-iisip lang, pagkasira ay di papayagan. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. At pagyamaning lubos. Maganda ang kinabukasan natin. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. At pagyamaning lubos. Biyaya ng ating Diyos. Biyaya ng ating Diyos. Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Ito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Sayang! Ang cute pa naman sila. Ipinapansin po ng Panginoon si Job sa kanyang kaaway at ibinapan